Simulan natin ang pagdiriwang sa antanda ng pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Patuloy nating pinagdinilayan at naway tunay nating maranasan ang biyaya ng tagumpay ni Kristong muling nabuhay habang tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Easter. At ang ating mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na si Jesucristo ang mabuting pastol at tayo'y kanyang dadalhin at aakayin sa kabutihan at kaganapan at kaligtasan ng buhay. Siya ang pastol, tayo ang mga tupa. Ang hamon sa atin ay sumunod sa ating pastol upang tayo ay tunay na makaranas ng biyaya ng kanyang kagalingan, pagpapala at kaligtasan. Isama natin sa misang ito ang ating mga kahilingan at lahat ng mga nagpapadasal sa atin sa misang ito, lalo-lalo ng mga namamanata dito sa Quiapo. At umaasa lamang sa grasya na nanggagaling sa ating poong Jesus Nazareno. Sa harap ng ating poon, sa harap ng ating mabuting pastol, aminin natin ng buong kababaang loob na tayo ay hindi naging tapat na tupa. Hingin natin ang kapatawaran sa ating mga pagkakasala at sa kasalanan ng sanlibutan. Iyuko natin ang ulo, tanda ng pagsisisi. Ikaw, Jesus, ay muling nabuhay upang bigyan kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ikaw, Jesus, ay muling nabuhay upang pagalingin kaming lahat sa lahat ng aming karamdaman at kaapihan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Ikaw, Jesus, ay muling nabuhay, tanda ng iyong tagumpay sa kasalanan, sa dyablo, at sa lahat ng kasamaan sa balat ng lupa. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Palayain tayo sa lahat ng umaalipin sa atin. At akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan sa mga taong
tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kadandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan
Paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila naging harap sa trono ng Diyos na naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kanila nilarin. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo din. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko siya at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon sa linggong ito. Tayo po ay nasa mapagpala, makapangyarihan, mapagpagaling, mapagpalayang panahon ng muling pagkabuhay. Ang kulay ng simbahan ay puti, reminding us that Jesus is risen. Yan ang kirigma ng ating pananampalataya. At tayong lahat ang mga saksi na ang Diyos ay muling nabuhay. Tanda na siya'y nagtagumpay. Siya'y buhay. At siya'y kapiling na natin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang Espiritu. Kaya't pag nilaya natin ang napakahalagang hamon ng Easter season. Happy Easter sa inyong lahat. Happy Easter! Ayan. Batiin ang katabi ng Happy Easter. Ayan. Ang bumati na sa katabi niya, answered prayers ka na sa misang ito. Amen? Ayan, no? Mainit ba? No? Mukhang mainit ang linggong ito. Naway ang init na yan ang maging init ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Ayan, no? At tayo naririto. Kahit na mainit sa ating kapaligiran, tayo ay namamanata, tayo ay nag-pilgrimage dito sa Quiapo upang makapiling natin ang ating poong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol na siyang ating Diyos at tagapagligtas. Ang mabuting pastol na siyang nagbibigay sa atin ng buhay, kagalingan, pagpapala, at katubusan magpakailanman. Amen? No? Ang mabuting pastol na siyang aakay sa atin sa kabutihan at kaganapan ng buhay. Ito ang sinasampalatayan na natin. Si Jesucristo, ang mabuting pastol na sugo ng Ama sa langit. Amen? No? At ang kanyang muling pagkabuhay, sabi nga ni Pope Benedict, ay simula ng isang bagong buhay, evolutionary leap, isang bagong buhay ang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Isang buhay na walang kasalanan, isang buhay na walang paghihirap, isang buhay na walang kasamaan. Ito'y isang buhay na ganap, punong-puno ng awa, kaligayahan, at kaganapan ng buhay. Eternal life, buhay langit. Kala nyo, marami sa atin, alam ko, gusto natin pumunta ng langit. Amen? Ayan, no? Pero sa totoo lang, gusto ng Diyos, dali ng langit dito sa lupa. Amen? Ayan, no? Gusto ng Diyos, dalin ang langit sa lupa. Now na. No? Hindi yung pag namatay ka pa. Ngayon na. Sa buhay mo ngayon, nararanasan mo na ang langit. Ang buhay na walang hanggan. Ang paghahari ng mabuting pastol. Amen? Ayan, no? Ngunit
upang maranasan natin ang biyaya ng kanyang pagiging mabuting pastol na siyang magdadala sa atin sa kasaganaan ng buhay. Mahalaga, sabi nga sa Ebanghelyo, tayo ay nakikinig sa Kanya bilang mga tupa at sumusunod sa Kanya. Yan ang ating hamon upang mapasa atin ang biyaya ng Kanyang muling pagkabuhay. Kala mo si Jesus ay nagtagumpay na. At ang tagumpay niya ay hindi para sa Kanya. Ito'y para sa iyo. Amen? Para magtagumpay ka din sa buhay. Magtagumpay ka sa kasalanan, magtagumpay ka sa kasamaan, magtagumpay ka sa kahirapan, lalo-lalo na magtagumpay ka sa utang mo. Amen? Yan. Gusto niyo ba magtagumpay sa utang? Sino gusto magtagumpay sa utang? Taas nga kamay. O sige, babayaran ng Diyos lahat yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. No? Naniniwala ba kayo, babayaran ng Diyos sa mga utang nyo? Kaya nga siya muling nabuhay upang tubusin ka sa sanlaan. Di ba tubusin? Tubusin ka sa iyong pagkakalubog. No? Sa kasalanan, sa utang, at sa kamunduhan. Ang susi ay sumunod sa Kanya. Sumunod tayo bilang mga tupa. Sumunod sa pastol. Paano tayo susunod sa Kanya? Kailangan makilala natin siya. Kaya mahalaga una sa lahat yung awareness. Sabi nyo awareness. Ayan, no? Sa Tagalog, ano ba yung awareness? Kamalayan. Kamulitan. Alam nyo ba kung nasaan ang Diyos? Alam nyo ba kung paano kumikilos ang Diyos? Alam nyo ba kung gaano kamahal ka ng Diyos? Sabi nga ni Pope Francis, no, sa Jubilee of Mercy, tayong lahat ay tanda ng awa ng Diyos. Kaya ka nga nabubuhay dahil kinaawaan ka ng Diyos. Kaya ka nga humihinga sapagkat kinahabagan ka ng Diyos. Kaya ka nga merong lakas sapagkat nagmalasakit sa iyo ang Diyos. Di ba sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians 5, we are what we are but by the grace of the Lord. Tayo ay nabubuhay sa grasya ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto mong makita, ano ba yung mercy of God? Tingnan mo, tumingin ka sa salamin. Pagtingin mo sa salamin, yan ang mukha ng habag ng Diyos. Ikaw ang larawan ng habag ng Diyos. Tingnan nyo katabi nyo. Ayan, yan. Yan ang mukha ng awa ng Diyos. Naawa nga sa iyo ang Diyos eh. Kaya buhay ka eh. Kung hindi naawa sa iyo ang Diyos, hindi ka buhay. Hindi ka malakas. Wala kang trabaho. Wala kang pag-asa. Kung hindi dahil sa mercy of God. Amen? 24 oras. Sa bawat hinga mo, yan ang hinga ng grasya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Awareness. No? Diba? Without God, we are nothing. Kaya nga tayo nabubuhay dahil ikaw ay kinahabagan ng Diyos. No? Pangalawa, no? Upang tayo ay sumunod sa Panginoon, makilala natin siya. Pangalawa, hayaan natin siya na siyang mag-impluwensya ng buhay natin. Hayaan natin ang mabuting pastol ang siyang umakay sa atin. No? Sino bang umaakay sa inyo sa araw-araw? Sino ba nag-impluwensya ng buhay mo sa araw-araw? Sino ba ang nagbibigay ng inspirasyon sa buhay mo araw-araw? Lalo-lalo na kapag gumagawa ka ng mga desisyon. Baka meron dito. Meron ka importanteng desisyon na gagawin. Sino kinakausap mo para mabigyan ka ng counsel, gabay? Ang Espiritu Santo ba? Mga tao bang makadiyos ang gumagabay sa iyo? Amen? Yan, no? Mahalaga po yan. Kung gusto nating maranasan ang biyaya ng mabuting pastol, hayaan nating gabayan tayo ng mabuting pastol sapagkat baka tayo ginagabayan ng masamang pastol. Baka po tayo nalilinlang, no, ng mga bulaang pastol, false prophets. Kaya marami sa atin palaging pumapalpak ang buhay, minamalas, pinepeste, sapagkat tayo ay naimpluwensyahan ng masamang pastol. Kaya mahalaga na tayo palaging nakikinig sa Kanya
Lalo-lalo na sa simbahan ni Kristo, ang simbahan ng mabuting pastol, ang ating Santa Iglesia. Amen? No? Sapagkat ang ating Santa Iglesia, dadalhin tayo sa Panginoon. No? Paano mo malalaman na ang ginagawa mo ay ayon sa mabuting pastol? Sabi nga sa Roma 12, palagi mong sinusuri, discernment. Sabi nyo nga, discernment. One more time, discernment. Ayan, no? Dapat yung ginagawa natin, palagi nyo sinusuri. Kapag ikaw ay nagdidesisyon sa lahat ng ginagawa mo, no? Tulad ng buhay mo ngayon, ito ba'y mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Diyos? Palagi nyo sinusukat, palagi nyo sinusuri, palagi nyong ini-examine. Ang trabaho ko ba? Ano ba trabaho mo ngayon? Ang trabaho mo ba ay mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Diyos? Ang pamilya mo ba ngayon ay mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Diyos? Ang iyo bang relasyon ngayon? Ang relasyon mo ngayon, ito ba'y ganap, mabuti, kalugod-lugod sa Diyos? Ang negosyo mo, ito ba'y ganap, mabuti, at kalugod-lugod sa Diyos? Ang gagawin mong pagpapasya, ang pupuntahan mong lugar, ito ba'y ganap, mabuti, kalugod-lugod sa Diyos? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi sa Ebanghelyo, ang aking mga tupa ay sumusunod sa akin. Kaya paano mo malalaman na sumusunod ka? Palagi mong dinidiscern. Yung bang ginagawa ko ay mabuti, ganap, kalugod-lugod sa Diyos. At mga kapanalig, bago tayo matapos, malapit na rin ang halalan sa Mayo 9. Alam ko, kayo po'y nagdi-discern ngayon. Namimili tayo. Sino magiging presidente, vice-presidente, mga senador. Sana piliin natin yung mabuting pastol na siyang maglilingkod sa kabutihan ng lahat. Common good. Sa Catholic social teaching, napakahalaga ng common good sa kabutihan ng lahat, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Sino kaya sa kanila ang maliwanag ang plataforma para tumulong sa mga mahihirap? Yan po ang ating dasalan. Yan po ang ating pagpasyahan. Mga lingkod na siyang tutulong sa mga mahihirap. Yan ang ating ihalal sa darating na Mayo. Kaya mga kaibigan at mga kapanalig, dito sa Quiapo, si Jesucristo ay nagtagumpay. Siya ang mabuting pastol na siyang magdadala sa atin sa kaganapan ng buhay. Ngunit ang tanong, tayo ba'y mga tapat na tupa na sumusunod sa Kanya? Mahalaga ang awareness, to be aware of God in our lives. Mahalaga na hayaan natin na gabayan tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. At mahalaga na tayo matulad sa Kanya bilang lingkod at hindi pinaglilingkuran. Lingkod na naghahandog at nag-aalay ng buhay para sa kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako
Minamahal kong mga kapanalig, manalangin tayo sa Diyos, Amang lumikha ng isang dakila at makapangyarihang pastol para sa lahat niyang mga tupa. Tugon, Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Upang pangaralan tayo ng ating mga pastor, para patuloy tayong mamuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang ating mga obispo ay maging matapang na maghayag ng salita ng Diyos sa harap ng mga umuusig sa ating simbahan. Manalangin tayo. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayong mga nananalig kay Kristong muling nabuhay, ay maglingkod sa mga dukha, mga may sakit, at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, salamat po sa pastol naming si Jesus. Pinakikinggan namin ang kanyang tinig. Kami dinadala niya sa bukal ng buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw
sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ang umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanan niyang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel at banal, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Gawin mo ito sa pag-aala-ala sa akin."
Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, amin ang buong mong tunay. O Jesus, aming mahal, itas mo kaming lahat. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpapailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang Santa Iglesia na laganap sa buong daigdig, lalo-lalo na dito sa Quiapo. Puspusin mo kami sa pag-ibig at sa habag ng Diyos, kay San Francisco na aming Papa, Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din natin sa misang ito ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Isama din natin ang mga namatay, biktima ng karahasan, karukhaan, at mga kalamidad. Kaawaan mo kami't bigyan ng buhay na walang hanggan, kaisa ni Maria, ina ng Diyos, ina nating lahat, kanyang esposa San Jose, kaysa ng mga apostol at banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang dakilang amen ay tanda na kapiling na natin sa banal na piging ang mabuting pastol, ang Diyos ng awa, ang ating poong Jesus Nazareno. Kaya't sama-sama nating pag-isahin ang ating mga tinig at umawit sa Ama sa dasal ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit.
hinihiling namin na kami adiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa lahat ang aming kinakatakutan, kaguluhan at kalamidad, habang buong gala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, ang mabuting pastol, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mabuting pastol, habag at awa sa ating mga puso, at syempre biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw, naway laging sumainyo. At sumayo rin. Ibahagi ng buong ngiti ang kapayapaan ni Jesus. Mga kapanalig, mga namamanata dito sa Quiapo, narito si Jesus, ang Kristo, ang mabuting pastol na siyang aakay sa atin sa kasaganaan, kapayapaan at kaganapan ng buhay. Mapalad ka, mapalad tayong lahat na tinipon sa Kanyang tipan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
buhay kanyang pinagpapahinga sa malinang niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Tinaas na namin Pagpalain sa Panginoon. tayo ng Diyos mula ulo hanggang talampakan. Pagalingin ng Diyos ang ating mga karamdaman. Tulungan tayo sa ating kabuhayan. Ilayo tayo sa kapahamakan. Manatili tayong tapat sa Kanya hanggang katapusan. At maghari sa atin ang awat habag sa kapwa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain ng Ama at ng Anak at ng Espiritong Banal, ng Espiritong Mahal, ngayon at kailanman. Pagpalain kayo ng Diyos ng habag, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naganap ng piging, humayo tayong taglay ang grasya ng Diyos na buhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungan namin, purihan mo aming buhay at kaligtasan. Sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kadandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe.
at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Dumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Yan ang dahilan kung bakit sila naging harap sa trono ng Diyos na naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos
ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kanila nilarin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko siya at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon sa linggong ito. Tayo po ay nasa mapagpala, makapangyarihan, mapagpagaling, mapagpasenador. Sana piliin natin yung mabuting pastol na siyang maglilingkod sa kabutihan ng lahat. Common good. Sa Catholic social teaching, napakahalaga ng common good sa kabutihan ng lahat, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Sino kaya sa kanila ang maliwanag ang plataforma para tumulong sa mga mahihirap? Yan po ang ating dasalan. Yan po ang ating pagpasyahan. Mga lingkod na siyang tutulong sa mga mahihirap. Yan ang ating ihalal sa darating na Mayo. Kaya mga kaibigan at mga kapanalig, dito sa Quiapo, si Jesucristo ay nagtagumpay. Siya ang mabuting pastol na siyang magdadala sa atin sa kaganapan ng buhay. Ngunit ang tanong, tayo ba'y mga tapat na tupa na sumusunod sa Kanya? Mahalagang awareness, to be aware of God in our lives. Mahalaga na hayaan natin na gabayan tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. At mahalaga na tayo matulad sa Kanya bilang lingkod at hindi pinaglilingkuran. Lingkod na naghahandog at nag-aalay ng buhay para sa kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan.
Minamahal kong mga kapanalig, manalangin tayo sa Diyos, Amang lumikha ng isang dakila at makapangyarihang pastol para sa lahat niyang mga tupa. Tugon, Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Upang pangaralan tayo ng ating mga pastor, para patuloy tayong mamuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang ating mga obispo ay maging matapang na maghayag ng salita ng Diyos sa harap ng mga umuusig sa ating simbahan. Manalangin tayo. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayong mga nananalig kay Kristong muling nabuhay, ay maglingkod sa mga dukha, mga may sakit, at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Diyos na aming pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, salamat po sa pastol naming si Jesus. Pinakikinggan namin ang kanyang tinig. Kami dinadala niya sa bukal ng buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ang umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanan niyang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel at banal, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Gawin mo ito sa pag-aala-ala sa akin."
Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang Santa Iglesia na laganap sa buong daigdig, lalo na dito sa Quiapo. Puspusin mo kami sa pag-ibig at sa habag ng Diyos, kay San Francisco na aming Papa, Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin din natin sa misang ito ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Isama din natin ang mga namatay, biktima ng karahasan, karukhaan, at mga kalamidad. Kaawaan mo kami't bigyan ng buhay na walang hanggan, kaisa ni Maria, ina ng Diyos, ina nating lahat, kanyang esposa San Jose, kaysa ng mga apostol at banal na namuhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang dakilang amen ay tanda na kapiling na natin sa banal na piging ang mabuting pastol, ang Diyos ng awa, ang ating poong Jesus Nazareno. Kaya't sama-sama nating pag-isahin ang ating mga tinig at umawit sa Ama sa dasal ni Jesus. Sa lupa, para ng
Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa lahat ang aming kinakatakutan, kaguluhan at kalamidad, habang buong gala kaming naghihintay sa pagbabalik ni Jesucristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastol, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating mabuting pastol, habag at awa sa ating mga puso, at siyempre biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw, naway laging sumalayang panahon ng muling pagkabuhay. Ang kulay ng simbahan ay puti, reminding us that Jesus is risen. Yan ang kirigma ng ating pananampalataya. At tayong lahat ang mga saksi na ang Diyos ay muling nabuhay. Tanda na siya'y nagtagumpay. Siya'y buhay. At siya'y kapiling na natin sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang Espiritu. Kaya't pag nilaya natin ang napakahalagang hamon ng Easter season. Happy Easter sa inyong lahat. Happy Easter! Ayan. Batiin ang katabi ng Happy Easter. Ayan. Ang bumati na sa katabi niya, answered prayers ka na sa misang ito. Amen? Ayan, no? Mainit ba? No? Mukhang mainit ang linggong ito. Naway ang init na yan ang maging init ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Ayan, no? At tayo naririto, kahit na mainit sa ating kapaligiran, tayo ay namamanata, tayo ay nag-pilgrimage dito sa Quiapo upang makapiling natin ang ating poong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol na siyang ating Diyos at tagapagligtas. Ang mabuting pastol na siyang nagbibigay sa atin ng buhay, kagalingan, pagpapala, at katubusan magpakailanman. Amen? No? Ang mabuting pastol na siyang aakay sa atin sa kabutihan at kaganapan ng buhay. Ito ang sinasampalatayan na natin. Si Jesucristo, ang mabuting pastol na sugo ng Ama sa langit. Amen? No? At ang kanyang muling pagkabuhay, sabi nga ni Pope Benedict, ay simula ng isang bagong buhay, evolutionary leap, isang bagong buhay ang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Isang buhay na walang kasalanan, isang buhay na walang paghihirap, isang buhay na walang kasamaan. Ito'y isang buhay na ganap, punong-puno ng awa, kaligayahan, at kaganapan ng buhay. Eternal life, buhay langit. Kala nyo, marami sa atin, alam ko, gusto natin pumunta ng langit. Amen? Ayan, no? Pero sa totoo lang, gusto ng Diyos, dali ng langit dito sa lupa. Amen? Ayan, no? Gusto ng Diyos, dalin ang langit sa lupa. Now na. No? Hindi yung pag namatay ka pa. Ngayon na. Sa buhay mo ngayon, nararanasan mo na ang langit. Ang buhay na walang hanggan. Ang paghahari ng mabuting pastol. Amen? Ayan, no? Ngunit upang maranasan natin ang biyaya ng kanyang pagiging mabuting pastol na siyang magdadala sa atin sa kasaganaan ng buhay, mahalaga, sabi nga sa Ebanghelyo, tayo ay nakikinig sa Kanya bilang mga tupa at sumusunod sa Kanya. Yan ang ating hamon upang mapasa atin ang biyaya ng Kanyang muling pagkabuhay. Kala mo si Jesus ay nagtagumpay na. At ang tagumpay niya ay hindi para sa Kanya. Ito'y para sa iyo. Amen? Para magtagumpay ka din sa buhay.
Magtagumpay ka sa kasalanan, magtagumpay ka sa kasamaan, magtagumpay ka sa kahirapan, lalo-lalo na magtagumpay ka sa utang mo. Amen. Yan. Gusto niyo ba magtagumpay sa utang? Sino gusto magtagumpay sa utang? Taas nga kamay. O sige, babayaran ng Diyos lahat yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. No? Naniniwala ba kayo, babayaran ng Diyos sa mga utang nyo? Kaya nga siya muling nabuhay upang tubusin ka sa sanlaan. Di ba tubusin? Tubusin ka sa iyong pagkakalubog. No? Sa kasalanan, sa utang, at sa kamunduhan. Ang susi ay sumunod sa Kanya. Sumunod tayo bilang mga tupa. Sumunod sa pastol. Paano tayo susunod sa Kanya? Kailangan makilala natin siya. Kaya mahalaga una sa lahat yung awareness. Sabi niyo awareness. Ayan, no? Sa Tagalog, ano ba yung awareness? Kamalayan. Kamulitan. Alam niyo ba kung nasaan ang Diyos? Alam niyo ba kung paano kumikilos ang Diyos? Alam niyo ba kung gaano kamahal ka ng Diyos? Sabi nga ni Pope Francis, no, sa Jubilee of Mercy, tayong lahat ay tanda ng awa ng Diyos. Kaya ka nga nabubuhay dahil kinaawaan ka ng Diyos. Kaya ka nga humihinga sapagkat kinahabagan ka ng Diyos. Kaya ka nga merong lakas sapagkat nagmalasakit sa iyo ang Diyos. Di ba sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians 5, we are what we are, but by the grace of the Lord. Tayo ay nabubuhay sa grasya ng Diyos. Amen? Kaya kung gusto mong makita, ano ba yung mercy of God? Tingnan mo, tumingi ka sa salamin. Pagtingin mo sa salamin, yan ang mukha ng habag ng Diyos. Ikaw ang larawan ng habag ng Diyos. Tingnan nyo katabi nyo. Ayan, yan. Yan ang mukha ng awa ng Diyos. Naawa nga sa iyo ang Diyos eh. Kaya buhay ka eh. Kung hindi naawa sa iyo ang Diyos, hindi ka buhay. Hindi ka malakas. Wala kang trabaho. Wala kang pag-asa. Kung hindi dahil sa mercy of God. Amen? 24 oras. Sa bawat hinga mo, yan ang hinga ng grasya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Awareness. No? Diba? Without God, we are nothing. Kaya nga tayo nabubuhay dahil ikaw ay kinahabagan ng Diyos. No? Pangalawa, no? Upang tayo ay sumunod sa Panginoon, makilala natin siya. Pangalawa, hayaan natin siya na siyang mag-impluwensya ng buhay natin. Hayaan natin ang mabuting pastol ang siyang umakay sa atin. No? Sino bang umaakay sa inyo sa araw-araw? Sino ba nag-impluwensya ng buhay mo sa araw-araw? Sino ba ang nagbibigay ng inspirasyon sa buhay mo araw-araw? Lalo-lalo na kapag gumagawa ka ng mga desisyon. Baka meron dito. Meron ka importanteng desisyon na gagawin. Sino kinakausap mo para mabigyan ka ng counsel, gabay? Ang Espiritu Santo ba? Mga tao bang makadiyos ang gumagabay sa iyo? Amen? Ayan, no? Mahalaga po yan. Kung gusto nating maranasan ang biyaya ng mabuting pastol, hayaan nating gabayan tayo ng mabuting pastol sapagkat baka tayo ginagabayan ng masamang pastol. Baka po tayo nalilinlang, no? Ng mga bulaang pastol, false prophets. Kaya marami sa atin palaging pumapalpak ang buhay, minamalas, pinipeste. Sapagkat tayo ay naimpluwensyahan ng masamang pastol. Kaya mahalaga na tayo palaging nakikinig sa Kanya. Lalo-lalo na sa simbahan ni Kristo, ang simbahan ng mabuting pastol, ang ating Santa Iglesia. Amen? No? Sapagkat ang ating Santa Iglesia, dadalhin tayo sa Panginoon. No? Paano mo malalaman na ang ginagawa mo ay ayon sa mabuting pastol? Sabi nga sa Roma 12, palagi mong sinusuri, discernment. Sabi niyo nga discernment. One more time, discernment. Ayan, no? Dapat yung ginagawa natin, palagi niyo sinusuri. Kapag ikaw ay nagdidesisyon sa lahat ng ginagawa mo, no? Tulad ng buhay mo ngayon, ito ba'y mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Diyos?
Palagi niyong sinusukat, palagi niyong sinusuri, palagi niyong ini-examine. Ang trabaho ko ba? Ano ba trabaho mo ngayon? Ang trabaho mo ba ay mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Diyos? Ang pamilya mo ba ngayon ay mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Diyos? Ang iyo bang relasyon ngayon? Ang relasyon mo ngayon, ito ba'y ganap, mabuti, kalugod-lugod sa Diyos? Ang negosyo mo, ito ba'y ganap, mabuti, at kalugod-lugod sa Diyos? Ang gagawin mong pagpapasya, ang pupuntahan mong lugar, ito ba'y ganap, mabuti, kalugod-lugod sa Diyos? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi sa Ebanghelyo, ang aking mga tupa ay sumusunod sa akin. Kaya paano mo malalaman na sumusunod ka? Palagi mong dinidiscern. Yung bang ginagawa ko ay mabuti, ganap, kalugod-lugod sa Diyos. At mga kapanalig, bago tayo matapos, malapit na rin ang halalan sa Mayo 9. Alam ko, kayo po ay nagdi-discern ngayon. Namimili tayo. Sino magiging presidente, vice-presidente, mga... Simulan natin ang pagdiriwang sa antanda ng pananampalataya sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Patuloy nating pinagdinilayan at naway tunay nating maranasan ang biyaya ng tagumpay ni Kristong muling nabuhay habang tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Easter. At ang ating mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na si Jesucristo ang mabuting pastol at tayo'y kanyang dadalhin at aakayin sa kabutihan at kaganapan at kaligtasan ng buhay. Siya ang pastol, tayo ang mga tupa. Ang hamon sa atin ay sumunod sa ating pastol upang tayo ay tunay na makaranas ng biyaya ng kanyang kagalingan, pagpapala at kaligtasan. Isama natin sa misang ito ang ating mga kahilingan at lahat ng mga nagpapadasal sa atin sa misang ito, lalo-lalo ng mga namamanata dito sa Quiapo. At umaasa lamang sa grasya na nanggagaling sa ating poong Jesus Nazareno. Sa harap ng ating poon, sa harap ng ating mabuting pastol,
Aminin natin ng buong kababaang loob na tayo ay hindi naging tapat na tupa. Hingin natin ang kapatawaran sa ating mga pagkakasala at sa kasalanan ng sanlibutan. Iyuko natin ang ulo, tanda ng pagsisisi. Ikaw, Jesus, ay muling nabuhay upang bigyan kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ikaw, Jesus, ay muling nabuhay upang pagalingin kaming lahat sa lahat ng aming karamdaman at kaapihan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Ikaw, Jesus, ay muling nabuhay, tanda ng iyong tagumpay sa kasalanan, sa dyablo, at sa lahat ng kasamaan sa balat ng lupa. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Palayain tayo sa lahat ng umaalipin sa atin. At akayin tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga madiligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita